Our topic for today can be found in the book of Jeremiah 14. Mga kapatid, I hope na hindi kayo masyadong naiinitan. But we have to bear the heat. Anyway mga kapatid, in Jeremiah 14, judgment upon false prophets. Kaya mga kapatid, sasabihin ko sa inyo at pag-aaralan natin ito. Now in Jeremiah 14, there is a model of repentance. Meron daw pala mga pagsisisi na talagang hindi naman pala katanggap-tanggap. Pakunwari nag-apology pero hindi naman, wala namang effect. Now, let's begin with verse 1, chapter 14, verse 1. The word of the Lord came to Jeremiah concerning the droughts. Basahin natin sa Tagalog mga kapatid. Jeremiah 14. So ito mga kapatid ay mga tag-init. Ito ang pahayag ni Yahweh kay Jeremiah tungkol sa tagtuyot. At alam natin yan mga kapatid na ang tagtuyo, kaya pa nagpunta ka ng Middle East, sa mga nakarating na sa Middle East, yan mga kapatid ay alam natin na ang Israel ay nasa Middle East. And that's the reason why they normally worship the Canaanite idol Baal, o yung tinatawag nila si Baal, o Baal sa Tagalog, pero sa English Baal. Because they believe that Baal or Baal is the god of the weather and the rain. Kaya lagi nila sinasamba yan. Parang sa mga taga, I think sa Nueva Ecija, ang sinasamba nila, Diyos ng, o Santo, Sister Edith, ano sinasamba ng mga taga Nueva Ecija, yung mga nag-aani. Di ba yung mga palaani? Kaya may mga piyesta-piyesta eh. Di ba? Ayan, si San Isidro. Ayan. Yang mga ganyan mga kapatid, sinamasamba sila dahil yun ang paniniwala nila. Kaya ngayon natin nauunawaan na ito palang si Baal, siya pala ang tinuturing nilang Diyos ng ulan. Siya daw ang nagpapaulan. Saan ba nila kinuha yung mga ganyang... Kaya minsan mga kapatid, itong mga kasabihan din natin ng matatanda, may mga magaganda at may mga hindi rin tama. At makikita natin mga kapatid, pag binasa natin ang Deuteronomy 28, verse 23 and 24, Deuteronomy 28, basahin natin mga kapatid, sapagkat ito naman ay ating pag-aaral ng Biblia. Deuteronomy 28, alam natin yan, yung mga blessings. But in Deuteronomy 28, from 15 to 54, makikita natin, these are the curses, mga sumpa ng Diyos. Dahil sa mga gagawin, 28 verse 23, Deuteronomy 28 verse 23, ipagkakait sa inyo ang ulan, at dahil dito, magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Pauulanan kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo ay lubusang mapuksa. So, yung tagtuyot, Sister Alice, ito ay kasama o bunga ng disobedience. Yung hindi pagsunod, yung katigasan ng ulo. Minsan kasi tao rin ang gumagawa kung bakit sila napaparusahan. Minsan tayo, kailangan nating i-test. Tingnan ko nga kung talagang parurusahan ako. Diba? Until such time we realize, tama. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, always follow the law. When you follow the law, you are exempted to pain. You are exempted to suffer the pain. It's an exemption. Exemption. Mahalaga ang pagsunod eh. Ang dami nating naalala ko nung matagal na ito, Sister Alice. Ako ay nag-appear sa Scotland, sa Glasgow yata yon. Isang Scottish judge.
Natatandaan ko yung Sister Edith eh. Sabi ng judge, ang haba ng bulbs ng judge, gawagan niya pa siya. Si Brother Nick, inilalabas ko siya, nilalaban ko siya sa court. Sabi ng judge, bakit kayong mga Pilipino, sabi ng judge, kung kailan kayo nag-a-apply, kailangan munang makulong kayo. Ha? Hindi muna kayo mag-apply para hindi na kayo makulong. Yung kasi ang tanong, bakit yan yung judge oh? Ang haba ng bigot para sa inibitahan nyo eh. Sabi niya, I just don't understand, Mr. Magsino, why do Filipinos do this? Bakit kung kailan nakukulong, tapos saka kayo mag-a-apply ng visa? Hindi kayo mag-apply ng visa habang nasa labas. Ganon din mga kapatid ang parusa ng Diyos. Sometimes, alam mo, actually, Sister Alice, kung titingnan mo in a wider lens, drought or curse is not actually parusa ng Diyos eh. It is the consequences of the disobedience. For example, ang tao, gastador, Sister Charmy, yung mahilig gumasta. Alam mo yung gasta ng gasta? Yung pag nakahawak ng pera, parang galit ang pera. May mga taong ganun eh, hindi marunong humawak ng pera. Kaya ako, ang ginagawa ko sa Sister Alice, pag kumikita ako, ibinibigay ko agad kay Sister May. Sabi ko, hawakan mo to. Pag hawak ko to, naku, lilipad yan. Kasi si Pastor Don, mahilig akong magbigay. Para akong laging, mahilig akong magbigay eh. Nagbibigay ako ng, di ba, minsan, pupunta tayo ng mga, alam mo na, punta tayo ng outing. O, sige, 9 pounds lang yan eh. Eh kung ang ililibre mo kapatid, 50 tao, 9 pounds times 50, ba, malaki-laki din. Sa akin kasi parang natutuwa ako ng ganun eh. Natutuwa ako magbigay. Parang mataba ang puso ko baga na, ang sarap ng magbigay. Iba ang pagbibigay. Pero kung iisipin mo, pag tayo magasta, tas nawalan ka ng pera, ang tanong ba doon, Sister Alice, parusa ba ng Diyos yun na naghihirap ang tao na gastador? Hindi. Dahil bunga yun ng hindi mo pag-iipon eh. For example, yung wala kang ginawa kundi uminom ng pundador. Ha? Hit ka ng hit ng vape ba yun? Vape? Yung electric cigarette ngayon. Diba? Yung mga vape. Vape o vape. Yung vape pala yung vape. Oh. Inom ka ng pundador sa umaga, ginawa mo ng tubig ang alak. Hindi na kailangan magpadala ng sumpa ang Diyos eh. Bakit? It's a consequences of what we do. Example, nasa UK ka na. Oh. Kumikita ka na ng limpak na salapi. Ang dami kong kliyenteng ganyan, kapatid. May kliyente ako, Sister Alice, hindi ka maniwala, Vice Mayor. Nag-TNT dito. Sabi niya, attorney, ang kikitain ko sa pag-Vice Mayor, ilang taon lang. Samantalang dito, ang bilis kumita ng pera. Yun ang term niya, Sister Cynthia. Ang bilis kumita ng pera. Ay samantalang sa Pilipinas nga naman, nako, wala nang inarawan, Sister Alice. Ha? Vice Mayor ka. Ang sweldo mo, pagpalmagay na, sige, kumikita ka na ng 70,000. Sige. Araw-araw may nanghihingi. Araw-araw may nagsusulisit. Usong-uso yung sulisit. Sulisit. Pag hindi ka nagbigay, tatakutin ka, hindi ka na iboboto. Hindi mo naman alam kung sinong bumoto sa iyo. Anong laban mo? Wala. Now, tayo nasa London, ano? Kaya kanina nabigla din sabi, magti-TNT ho kayo dito? Oo. Ang laki bilis kumita rito eh. Hindi ko kailangan mangurakot. Dito isang kembot mo lang, may pera, mabilis. Alam mo, ang ginawa niyang explanation sa akin, ang tawag niya sa akin, Tutoy, alam mo, pag ikaw ay pupunta ng norte, may NLEX. NLEX yung North Luzon Expressway. Pag ikaw ay pag galing ka ng Alabang, sabi niya, pag galing ka ng Alabang, usually pag pupunta ako ng Tarlac, Pampanga, inaabot ako ng 5-6 na oras. Ngayon,
Pag mula mo ng Alabang hanggang Baguio, kaya mong takboy ng 3 oras. Na dating tinatakbo niya ng 7, 8, 9 na oras. Ang bilis. Ganun ang London. Kita niyo mga kapatid. NLEX to mga kapatid, Sister Chami. Yang si Sister Chami, nung dumating yan dito, wala yang kabahay-bahay. Sister Chami, tama. Wala kang bahay. Ikaw ay, hindi naman tayo nagbababa ng tao. Ano? Si Sister Chami ay isang dakila at glamorosang janitress. Pinakamagandang janitress yan sa balat ng lupa. Pero wala yang bahay. Aba, alam mo, Sister Chami. Aba, Sister Alice. Sister Chami, ilang taong ka na dito sa UK? 7 years. Sister Chami, tayo magbukasan na ng aklata, tayo na may magkakakilala. Ilan ang bahay ang nabibili mo at ilan ang bahay ang naipatayo mo o hinuhulug-hulugan mo? Okay, mo, 3. Saan lugar? Sige, saan lugar? Marites tayo mga kapatid. Ay, may bago mga kapatid Yung palang Marites ngayon, Sister Cynthia, may Kumarites na. Kumarites, Pinagsama nila ang Kumare at Marites, kaya Kumarites. Patalastas lang yan. Sister Chami, saan lugar yan? Wow, unang bahay. Kita mo. Ilang bedroom yan kapatid? Ilang bedroom? 3. May lounge pa, may lounge. May lounge, may salas Kita mo? Kompleto, kita mo? Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Pag ang isang tao, nagtrabaho ka sa isang bansa na maganda, tapos sa pagdaan ng mga panahon, wala ka pang, walang naipon, wala ka naipundar, walang napag-aral. Kasi minsan ang mga magulang hindi nakakapag-ipon pero ini-invest sa mga anak. Yan, iba rin yan. Investment din yan. Pero ang sinasabi ko mga kapatid, ang nangyayari sa buhay ng tao, minsan hindi na sumpa ng Diyos. Hindi na si Satanas ang gumagawa. Wala nang kailangan gawin si Satanas Kasi, written, nasa Deuteronomy 28 verse 15, ang sabi ng Panginoon dito, Sister Alice, Deuteronomy 28 verse 15, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos, at hindi kayo susunod sa kanyang mga utos, at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Si Moises ang nagsabi, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Ibig sabihin, wala nang kailangan galawin ng Diyos. Diba? So, usually kapatid, at ito ay papananaw natin based on biblical principles, na ang tao rin ang gumuguhit. Tayo ang gumuguhit ng pwedeng mangyari sa atin. May layunin ka, gumanda ang buhay, di mag-ipon. Huwag gumasta ng gumasta. Aba, sa Saudi, ang sweldo mo nga, Sister Edith, yung mga kapatiran natin, kumikita ka ng, yan si Sister Arlene Lusong, dating quiet yan ex-quiet yan yung lagi kong sinasabi sa inyo na, dati kumikita ng 20,000 pesos, nakakasya sa Pilipinas, yung 20,000. Bakit ngayon kumikita ka na ng 80, 100,000, wala ka pa rin naiipon? Ang problema, hindi yung pagkita. The problem is the mindset. Tumaas ang income mo Dapat, lumalaki ang ipon. Hindi Pag lumalaki ang kita, lumalaki ang gastos, di walang naipon lahat. Lumuluho lang tayo, pinapayaman lang natin si Jollibee, si McDo, at si Mang Inasal. Walang naiipon ang tao, hindi nag-i-improve. Because the mind doesn't improve. Kaya itong tagtuyot na to, ito kasi sumpa ito sa kanila Pero kung titingnan mo, usually sa Deuteronomy 28 verse 23 and 24, talagang ipinagkait sa kanila ng Diyos dahil sinumpa sila kung hindi ka susunod. Uulitin ko mga kapatid, ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. So ipagkakait yon dahil hindi tayo sumunod. Kaya,
Dinalaw namin kanina ni Sister May yung aming mga kaibigan, Sister Alice. Matagal na namin kaibigan, siguro mga 18, 20 years na. Alam mo, sabi ko sa kanila, natutuwa ako sa inyo dahil maayos ang buhay. Kasi nasa tao eh. Totoo yun eh. Nasa pagsunod sa Diyos, nasa pagiging maka-Diyos. Pag ginawa mo yung bagay na dapat, sinunod mo yung dapat, ginawa mo yung dapat, may mga nabibigo, may mga tao pa rin na maka-Diyos pero hindi pa rin umunlad. May mangilan-ngilan. Hindi natin alam kung bakit. Pero paniniwala ko dahil sa biblical principle Sister Alice Deuteronomy 28 verse 1. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. So nakasulat. Based on the biblical standard, kapag sumunod tayo sa Diyos, kapag ginawa natin ang mga bagay na kinalulugdan ng Diyos, sabi ng Biblia, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. Walang tagtuyot. At pag binasa mo ang Psalm chapter 1 verse 1, Sister Giselle, pag binasa mo ang Awit chapter 1 verse 1, ang sabi ng Awit, Psalms chapter 1 verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Katulad niya, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batis, isang ilog, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. So nakikita mo, based on the biblical standard, kapag ang isang tao ay masunurin sa Diyos, kapag ang isang tao ay sumusunod sa Diyos, ginagawa niya ang bagay na gusto ng Diyos, ang sabi ng Biblia, Sister Edith, anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Sabi ng Biblia, Awit chapter 1 verse 4. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Verse 6. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hahantungan. So balik tayo sa issue. Yung mga nangyayari sa tao, minsan tao rin ang gumawa. Hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos. Kasi nasa Biblia na rin yan Sister Feli. God gave you the power to gain wealth. Mind you, hindi lahat ng nasa ibang bansa, hindi nila pwedeng sabihin na mas mayaman sila sa Pilipinas. Pero ang sinasabi mga kapatid is that yung tagtuyo kasi, ito ay bunga ng hindi pagsunod sa Diyos. Kaya ipinagkait sa kanila ang ulan. Mismong Diyos ang nagkakait. Alam mo yung pagkakait? Sister Vilma, sa Tagalog sa atin, alam mo yung sa mga kapatid nating nasa Visayas and Mindanao, pag ipinagkait, ipinagdamot. Alam mo yung meron siya, pero hindi niya binigay. Ipinagkait. Ganon yun, Sister Cecil, ang pagkakait, di ba? Sa Tagalog, ipinagkait. Meron naman ako pero ayaw kong bigay sa'yo kahit meron ako. Pinagkait ko sa'yo. Ganon ang ibig sabihin ng pagkakait. Ibig sabihin, hawak ng Diyos ang baraha Bakit mo hindi susundin yung may hawak ng susi ng kaban? Di ba? Siya ang nagbubukas. Kaya ako, believer ako dyan sa tithing and offering. Sa pagbibigay, believer ako dyan.
Bakit? Kapag sabi ng Panginoon, kapag ibinigay mo, dinala mo ang iyong mga handog at ikasampung bahagi, bubuksan ko. The tithes and the offering are you entrusting, authorizing God to open the floodgates. Yun ang pagsunod ko sa Diyos eh. Akin yun ha, kapatid. Naniniwala ako dyan. Hindi ko alam sa inyo. Kaya, I believe on this. At kaya, pinapadala ng Panginoon ang tagtuyot sa mga taga-Juda at Israel to bring the whole nation to repentance. Para magsisi ang tao. Kasi, wala eh. Wala nang way ang Diyos eh. Pag pinatay mo yung mga yan, patay na sila, di, wala. Kaya ang Panginoon, napipilitan na lang siyang magpadala ng kahirapan. Magpadala ng tagtuyot. Their novels, 14 verse 1. Inutusan ng mayayaman ang kanilang mga alipin upang kumuha ng tubig. Nagpunta naman ang mga ito sa mga balon, ngunit wala silang nakuhang tubig doon. Natatandaan mo, Sister Edith, when Jesus Christ spoke to the woman at the well in the New Testament. We're reading the Old Covenant, the Old Testament, but when Jesus spoke to this Samaritan woman, Jesus spoke to the woman. Sabi niya, pwede ba makaingin ng tubig? Sabi ng Samaritana, bakit ka nakikipag-usap sa akin? Eh di ba magkakaaway tayo? Hindi ka dapat nakikipag-usap sa akin? Tsaka sabi ng Samaritana, tsaka wala ka naman dalang tabo, wala kang dalang timba. Sabi niya, lalagay tubig. And Jesus eventually opened up. He said, if you only knew who you are speaking with. Kung kilala mo lamang ang taong kausap mo ngayon, you are going to ask him, you are going to ask me, the living water. And anybody who drinks this water will never be thirsty anymore. So, yung kawalan ng balon, yung pagkawala ng tubig, Sister Edith, yung nawala ang tubig, wala silang nakuha ang tubig doon, wala ang Diyos. A place where there's no God, there will be no peace. There will be no happiness, no joy, no love. Kaya di ba lagi kong sinasabi sa mga dalaga, yung mga kapatid natin na balak mag-asawang muli. Pag mag-aasawa kayo mga kapatid, ang hahanapin ninyo ay yung makadiyos. Bakit? Ang isang taong makadiyos, for example, ikaw nakakita ka ng lalaki o babaeng makadiyos. Yung lalaki o babaeng yun na merong Jesus sa buhay nila, yun ang magtuturo sa kanilang mahalin ka ng totoo. Tama? May kausap akong mga kabataan. Ito, isa ko ring advice ito sa mga kabataan. At pastor, ano po ang dapat kong hanapin sa magiging asawa ko? Una, pag naghanap ka na magiging asawa mo, dalawin mo sa bahay nila. Puntahan mo siya. Kilalanin mo siya. Sino siya? Sino siya kapag kausap niya ang mga magulang niya? Ang batang mabuting anak, ang bata na mabuting anak, ay magiging mabuting asawa. Pag ang bata, mabuting anak, swerte ka. Kaya ako sabi ko, Sister Edith, napakaswerte ko sa asawa ko. Alam mo kung bakit? Napakabuting anak ni Sister May eh. Ang kapatid, napakabuti. Kaya, wala na akong mahihiling pa. Kaya sabi ko nga, siguro kahit umulit yung buhay uli, siya uli ang pipiliin ko eh. Sana ganun din si Bea.
Nandiyan ba si Sister May? Hindi ko alam kung nandiyan siya eh. Pero, napakabuting bata. Kahit sa bahay nila, yan ay panggitna. Pero yan ay ginagalang ng mga kapatid niyang matatanda at mas nakakabata sa kanya. Kahit yung magulang niya, mahal na mahal yan. Mabuting bata. Kaya ako, Sister Edith, sabi ko sa mga kabataan, pag ang napangasawa mo ay mabuting bata at mabuting anak, sabi ng Biblia, Sister Edith, honor your father and your mother and you will have a long and a better good life. Kung yung batang yon, mabuting anak na yon, napangasawa ko, for example, pagpapalain ng Panginoon yung batang yun kasi sabi ng Panginoon, parangalan mo yung mga magulang at magkakaroon ka ng magandang buhay at mahabang buhay sa lupa. Ang Panginoon, pagpapalain yung napangasawa ko. Ako, maaaring ako masama, mapaambunan ako. Di ba ga? Ay kung napangasawa mo, pangkal, ang napangasawa mo, bangaw sa magulang, yung sumpa na nandun sa naging asawa mo, pati ikaw. Damay-damay lang yan, kapatid. Kaya tama ang sabi ni John Gokong Wei, yung founder ng Robinson's Galleria, yung may-ari ng Sebpak, Cebu Pacific, tsaka Rubina. Ang sabi niya, ang isa sa pinakamataas na desisyon ng tao, pinakamahalaga ang pagpili na magiging asawa. Mga kapatid, mahalaga yan. Damay-damay yan. Tagtuyot yan. Amen? Yung sabi nilang malimit pa mag-away kaysa kumain ng 3 beses. At maraming ganyan. Nagtataka nga ako eh. Marami akong kilala at mga kaibigan, hindi naman kaibigan, kakilala lang. Hindi ako nagkikipagkaibigan sa mga palaway eh. Alam mo, ang pagkikipagkaibigan sa palaway, nahahawa ka din. Kaya mag-iingat din kayo sa mga palaway na kaibigan, yung mga chismosa, yung mga kumarites na yan. Naku mga kapatid, mga kumarites, tandaan nyo, ha? Yung mga kumarites nyo. Diba? Wala silang nakitang tubig eh, doon sa balon. Bakit? Hahanapin mo ang Diyos, hahanapin mo ang tubig, pero ipinagkait nga ng Diyos eh. Ayaw nibigay ng Panginoon eh. Diba? Anong sabi ng Panginoon, Brother Jello? Sabi nung may lalaking nagre-recruit ng mga trabahante. Kinuha niya ng 9:00. Sabi niya, susweldohan kita ha. Susweldohan kita. Bandang hapon na, 12:00, Sister Chami, nag-recruit uli siya. Sabi ng boss, susweldohan kita. Nung bandang 3:00, nag-recruit uli yung boss. Susweldohan kita. Aba, ay Sister Chami, nung nagsusweldohan na, pinasweldo yung dumating ng 9:00. Ito, 100 pounds. Dumating ng 12:00, 100 pounds. Dumating ng 3:00, 100 pounds. Nagalit yung pang 9:00, nagalit yung pang 12:00. Sabi niya, Panginoon, unfair ka. Bakit mo pinasweldo ng 100 pounds yung 3:00? Kakaunti namang oras ang ginawa niya. Ano mo sabi ng Panginoon? Ano sabi ko sa iyo? Mayroon ba akong nilabag? Wala. Bakit? Sabi ko, susweldohan kita. Susweldohan kita ng per araw. 100 pounds ang kontrata natin. Kulang ba ang sweldo ko sa iyo? Di ba 100 pounds yan? Opo. Yung pang 12:00, ikaw, pang 12:00, bakit ka nagreklamo? Di ba sabi ko sa'yo, susweldohan kita ng 100 pounds? Opo. May kulang ba sa binigay ko? Wala po. So, wala akong kulang sa iyo. Ano ang prinsipyo ng Panginoon, Sister Alice? Pwede akong maawa sa gusto kong kaawaan. I can be merciful to whom I would like to give mercy. Pwede akong mainis. Pwede akong magalit sa mga gusto kong kagalitan. Pag gusto kong ipagkait ang ulan na yan, for some reason, at ang Diyos naman ay napakadakil at maunawain nga, pero pagka ang Panginoon ipinagkait na yan, sa gitna ng kanyang kaawaan at kahabagan at kabaitan, ipinagkait ng Diyos yan, may problema sa tao. Bakit ipinagkait ng Diyos? Huwag mong tanungin ng Diyos. Kasi ang Diyos, ano yan eh? Hindi yan liko eh. Fair ang Panginoon. Kaya nga siya
God of justice eh. Siya ang may katarungan. Laging binabalansin ng Panginoon ang dalawang magkabilang panig. Oh. Kaya, kapag nagkaroon ng tagtuyot sa buhay ng tao, normally ang tanungin natin, sarili natin, ano kayang problema ko? Bakit kaya? Bakit kaya parang wala akong makitang tubig sa balon ko na ito? Wala silang nakuhang tubig. Kaya nagbalik sila na walang laman ang mga banga. Nagtrabaho, walang kinita. Nagtatrabaho, sweldo pa ng katapusan, ipinambayad na sa mga utang, paikot-ikot na lang ang buhay, wala nang katapusan. Parang asong hinahabol ang buntot na hindi maabot-abutan. Alam mo yung aso na hinahabol niya buntot niya, hindi niya maabutan? May mga taong ganon. And the first question is, not God. There's nothing wrong with God because God is fair. God is a loving God and He never changes the position. Pero there will be times na nakaakda na kapag ang isang tao hindi sumunod sa Diyos, hindi mo sinunod, lumabag ka sa batas trapiko, penalty ka. Walang awa-awa. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya, hinahanap nila ang Panginoon, pero parang malayo. Kaya ang kailangan ng tao, Diyos. People need the Lord. People need the Lord. Kailangan ng Diyos ang tao. Kailangan ng tao ang Diyos. Kailangan nating uminom ng tubig. Pero sabi ng Panginoon sa babaeng Samaritana, pero pag ininom mo yung tubig na dala mo, may iuhaw ka uli. Pero subukan mong inumin itong dala kong tubig na ibibigay ko sa'yo. Hindi ka na muling mauuhaw. Bakit? Because Jesus is the fulfillment, is the reflection of the invisible God. He is the reflection, He is the representation of the invisible God. Siya ang nagbibigay ng tubig na hindi ka na muling mauuhaw. Hindi ka na muling pagka pinalaya ka ng Panginoon, kapag binigyan ka ng Panginoon, pag pinainom ka ng Panginoon, hindi ka na mauuhaw muli, hindi ka nasasalok uli diyan. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. Naghahanap sila sa balon pero walang tubig. But in 2 Chronicles, it is saying that if my people, we're not talking about the people outside, we're talking about the people of God, if the people of God will seek His face. Kung hahanapin natin ang mukha ng Diyos, and the only way to find God is by praying, reading the Word, hearing the Word, going to the church. Hindi mo makikita ang Diyos sa mga walwalan, tama sabi ni Pastor Jay. Hindi mo makikita ang Panginoon sa mga kumarites mo. Amen mga kapatid? What if God left? Paano kung umalis ang Panginoon for some reason? Paano like Saul? Like Samson? Umalis ang Panginoon, umalis ang Banal na Espiritu sa kanila. They become kuku. They become crazy. They become lunatic. Kahit anong galing ng tao at umalis ang Banal na Espiritu, nawawala ng kabuluhan ng kanyang buhay. Kaya kailangan nating alagaan ng Diyos. Kailangan natin siyang yakapin. Kailangan natin siyang mahalin eh. Kailangan pakita mo sa Panginoon talaga mahal mo siya eh. You have to show God that you really value Him. You love Him. You serve Him with all your might. Hindi yung pakitang tao lang. Hindi yung pretended lang. Ano pa ang sabi dito mga kapatid? The deer also gave birth in the field, but left because there was no grass. Iniwan ng mga inahing usa ang kanyang anak na bagong silang sapagkat wala nang sariwang damo sa parang.
You see mga kapatid, ang problema ng parusa ng Diyos, kagaya ng sinasabi ko kanina sa inyo, kapag ang pamilya mo, asawa mo, partner mo, matigas ang ulo, pinarusahan ng Panginoon o pinarusahan ng buhay, consequences ng ginawa niya, damay-damay eh. Naapektuhan tayo, kaya yung kasabihan natin, Sister Erlinda, na ang sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Totoo yun. Look at this. Pati mga usa, pati mga asnong maiilap, pati mga asong gubat, nanlalabo ang kanilang paningin sa kawalan ng pagkain. Ibig sabihin, sa kasalanan ng isa, maraming naapektuhan. In the same way, kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, kapag ikaw ay biniless ng Panginoon, ikaw ay masunurin sa Diyos, yung mga tao na kapaligid sa'yo, yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay, pagpapalain din ng Diyos, siya, naaambunan din sila. Diba? For example, alam mo yung aking isang manggagawa, yun Sister Cynthia ay napakasipag. Talagang super sipag. Kahit hindi mo nakikita, walis ng walis, linis na, basta lagi siya masipag. Siya talaga ang pinakamataas kong pasweldo sa kanya. Pero ang problema sa kanya nakikita ko, sabi ko, alam mo ikaw, okay ka eh. Masipag ka. Ang problema mo lang, palainom ka. At saka iinom mo, sabi ko sa kanya, sinusunog mo ang baga mo. Kaya nung isang araw, bumabali, magpapa x-ray ng ngipin. Kasi sunog ng ngipin niya siguro, saka iinom ng, pero mo asidong buti nga, ngipin ng, pati ngipin, pati yung gums niya, natutunaw. Sabi ko siguro ang bituka mo, ang tibay. Sabi ko, maging masikap ka sa buhay. Pahalagaan mo. Ang sweldo niya, Sister Edith, alam mo, kita niya, 750 a day. A day, ha? Masipag. Eh, ang sweldo sa atin ng mga nagtatrabaho sa Maynila, minsan 500 lang eh. Eh, yung sa akin na yun, probinsya, 750 a day. Matindi. Dahil masipag, talaga naman deserve niya yun. Wala akong question doon. Kaya lang sabi ko, ang problema, pagka ikaw ay kinuha na ng Diyos, kinuha ka na ng Lord, apektado pamilya mo. Ganon din tayo mga kapatid. Mamahalin natin ang ating katawan, mamahalin natin ang kalusugan. Tama na yung mga lechon-lechon mga kapatid. Salad na lang tayo, wala nang rice. Salad at mga salad, gulay, Sister Elaine. Kasi pagmamahal yan sa, alam mo yung sinasabi ko, Sister Edith, yung pagmamahal natin sa katawan natin, pagmamahal natin sa sarili natin, simbolo yan ng pagmamahal sa iyong pamilya. Diba? Bakit? Ay pagka ikaw ay walang sakit, Sister Alice, hindi ka naalagain. Diba? Pag ikaw ay nasa Pilipinas. Pag ikaw ay may sakit, sino ba naaabala? Sino naantala? Sino ang napiperde lagi na mag-alaga sa iyo? Di ba yung pamilya mo? Sa halip na nagsasaya na lang kayo, walang gagawin kundi alagaan ka at tingnan ka kung okay ka. Ay kung wala kang sakit, eh di ang saya-saya natin. Kaya tama ang kasabihan. Health is wealth. Kaya ang binabalak namin ngayon, Sister Alice, ito ang aming technique ni Sister May. Hindi na kami ngayon kakain ng rice. Wala nang masyadong tinapay. Wala nang masyadong pasta. Ang Sister May natatawa. Oh. Alam mo, pinakamagandang technique pala, gulay, salad, at mga karne. Yan. O kaya mga salmon. Alagaan mo ang katawan mo, kapatid. Ang gandang mabuhay. Ang sarap mabuhay. May mga taong hinuhukay nila ang kanilang libingan sa pamamagitan ng kanilang mga ngipin. We are digging our graves through our teeth. Diba? Totoo yun eh. Kaya, aalagaan natin yan. Para yung pamilya natin hindi maapektuhan.
Oh, ang pagmahaba ang buhay mo, maganda ang buhay mo. Para kang si Job. Binasbasan siya ng Panginoon ng pinahaba ng Panginoon ang buhay niya for another 50 years pa eh. And he lived up to his dying age. Ang ganda ng buhay. Pinagpala siya ng Diyos. Masarap ang buhay. Amen? Maapektuhan yung mga pamilya mo. Masaya. Diba? Ganun ang nangyari dito eh. Dahil sa kaparusahan na pinadala ng Panginoon sa kanila, sa mga taga-Juda, pati mga hayop na apektuhan. Ibig sabihin, yung mga bagay, tao na wala namang kinalaman sa kasalanang ginawa natin, naapektuhan tuloy. Mga anak natin naapektuhan, mga pamilya natin naapektuhan dahil may ginawa tayong masama. Or hindi tayo sumunod sa Diyos. Or pinarusahan tayo ng buhay. Sabi ko sa inyo, hindi naman laging Diyos ang nagpaparusa. Ayaw ng Diyos magparusa. Kung tutuusin, mahal ko kayo, kaya lang. Ito lang ang paraan para magsisi kayo. Sabi ng Panginoon. Now, itong kanilang... Kaya kung ang tao ay magsisisi lamang, Sister Charmy, yung tapat at sincere na pagsisisi, pagtalikod sa kanilang mga ginagawang masama, hindi lang ito makakabigay ng benepisyo sa kanila o sa atin, pati yung mga tao sa paligid natin and even the natural world. Biro mo nagkasala naman tao, pati mga hayop, sinumpa, nagkaroon na ng problema. Yung mga usa, ayaw nang iniwanan niyo yung ang kanyang mga anak na bagong silang, walang sariwang damo. Pati yung mga damo hindi na tumutubo. Pinagkait ng Panginoon yung ulan eh. Kinuha ng Panginoon yung ulan, ayaw niyang i-release. Ibig sabihin, nasa Diyos ang susi. Nung sinabi ng Panginoon kay Pedro na, Pedro, bumalik ka sa laot. Sabi ni Pedro, Panginoon, maghapon na ako, magdamag na ako dun eh. Wala nga ako nahuli ni isa eh. Pero sabi ni Pedro, but because you said the word. Because Peter understood the principle that he was talking to the creator of the fish. Pag sinabi ng Panginoon, bumalik ka doon, nandun ang isla sa tapat na yon. Hawak ng Panginoon ang lahat ng bagay. In fact, in the book of Job, pag binasa mo, Sister Alice, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng book of Job, meron siyang sinasabi doon na Pleiades at saka yung mga Orions, yung mga constellation, mga formations of the stars in the galaxies. The book of Job gives us a glimpse of what is God look like. The Bible said in the book of Job that God spans the universe in the palm of His hand. So if this is the universe, our galaxy, our solar system, in our subdivision, God span the universe through His fingers. God weighs the mountains through the palms of His hands. Nasa Diyos ang susi. He holds the key. He holds the key. Pag gusto ng Panginoon pagpalain ka ng Diyos. Kailangan lang maging ganyan kayo ng Diyos, Sister Charmy. Hindi dahil magaling ka eh. Hindi dahil sa madiskarte ka, Sister Sitcha. Hindi dahil sa magaling kang magsalita, Sister Arlinda. Hindi dahil magaling ang kamay mo, Sister Cherry. No. It's God. Pag ganyan kayo ng Diyos, sabi ng Panginoon, ask me anything. Anong gusto mo? Gagawin ko yan para sa iyo. God is the reason and the cause for promotions. Sa Diyos nagsisimula, sa Diyos nagmumula ang pagtaas ng tao, ang pag-angat ng tao. Kaya, yung pagsisisi natin, nakaka-apekto yun sa atin. Nakaka-apekto yun sa mga kapaligiran natin. Pati yung mga puno, mga damo, mga halaman, magsusuluyan yan kasi maganda ang takbo ng, di ba? Makikita mo, pagka ikaw pinagpala, pati yung mga kapaligiran mo, pagpapalain sila ng Panginoon. Yun ang nangyayari dito. Kaya mga kapatid, laging yung pag-isipan, laging yung pangarapin na mapalapit sa Diyos. Huwag niyong hayaang maging stranger kayo sa Panginoon.
Amen? Pag tumawag ka sa Panginoon, alkilala ka niya. Sabi ng Panginoon, Sister Annalyn, call unto me, and I will answer you. Because God knows you. Pag kilala ka ng Panginoon, ano ka? Mauna ka sa linya. Kaya yung pagsisisi ng tao, yung tapat na pagsisisi ng tao, dapat tapat ha. Makaka-apekto yan. Pati mga kapaligiran natin, gaganda. Sa Middle East, gumagawa sila nung tinatawag nilang cloud seeding. Yung kaya bumaha napansin nyo sa Dubai? Bumaha, di ba? Sila ang gumawa ng ulan dun eh. Hindi naman talaga umuulan sa kanila. Ang ginagawa nila, Sister Chami, nagdadala sila ng mga asin, ibinobomba nila ng binobomba sa ulap. Pag nakita nila may ulap, binobombahan nila. Kaya yung ulap, humihigop siya ng moisture sa lupa. And then magbabagsak ng ulan sa Middle East. Pero bakit ka gagawa ng ganon? Kung kaya ng Panginoon na ibigay, hindi niya ipagkakait eh. Sabi ng Panginoon, ibibigay ko, pagpapalain ko, kaaawaan ko ang gusto ko mang kaawaan. So, pag naawa ang Panginoon sa'yo, pag natuwa ang Panginoon sa'yo, bibigyan niya sa'yo ang lahat mong kailangan. Kaya ang gusto ko palagi, lagi masaya ang Panginoon sa. Kaya pag naglilingkod ako sa Panginoon, gusto ko laging the best. Hindi pwedeng kulang. Panginoon, kulang tong paglilingkod namin na to. Kaya nung linggo sabi ko, Panginoon, ako na ang tumugtog. Ako pa ang nakanta. Nakanta pa ako, nasabay pa ako sa singing choir. Ako pa ang nag-LOP. Ha? Ako pa ang nag-preach ng word. Sabi ko, ako na rin ang magpapatotoo. Ako na rin ang kakanta ng love o ng offering song. Ako na ang magpapa-exercise. Ako na ang magko-closing prayer. Ako na rin ang mag-I love you with the love of the Lord sa sarili ko. At Panginoon, kahit ipagawa mo sa akin yan, gagawin ko yan. Bakit? Mahal ko ang Panginoon. Pag mahal mo ang Diyos, alam mo yung pagbibigay mo, Sister Cecil, buong-buo para sa Panginoon. Para sa Panginoon to eh. Nagluluto ka, ng pandala mo sa church, sarapan mo ang luto. Para sa Panginoon ang pagluluto mo. Huwag mong isipin na kakainin din lang naman ito eh, no. Pag dinala mo yan sa bahay, sa dambana ng Diyos, yung mga dinala mong luto, maliban na lang sa mga bumibili ng KFC, ha? Yung mga bumibili ng KFC, hindi nyo na kailangan manalangin dahil ipanalangin na yan ni Kentucky Fried Chicken. Okay, mga kapatid? Di ba? Pinapatawa ko lang kayo, mga kapatid. Pero pag magdadala ka ng pagkain sa Diyos na talaga namang niluto mo, last time, naku, si Baby, sabi niya, Be, ang sarap ng ng spaghetti. Sino nagluto nito? Talagang hinanap namin. Nalaman-laman namin si kapatid, ni Erlinda. Erlinda, halika. Ako may darating na bisita sa Setyembre, ha? Ikaw ay aking kukontratahin na magluluto ng spaghetti kagaya nito. Diba? Sinabi niya si Sister Erlinda. Hinahanap ng Panginoon, mga kapatid, ang mga taong alam mo sa pagluluto, hindi namin nakita ang pagluluto, hindi natin nakita kung paano niluto, pero sa pagluluto pa lang, alam mo kung talagang okay? Pero sa Kentucky Fried Chicken, hindi mo na kailangan. Kasi luto na yan, kapatid. Now, ano pa mga kapatid? Sister Cynthia, 11 minutes. Now, ang sinasabi pa mga kapatid, O Lord, do our iniquities testify against us. Do it for your name's sake. Kailangan magkaroon tayo ng confession of guilt. Kailangan talagang umiyak tayo sa Diyos ng habag ng Panginoon. Hindi dahil deserve nating patawarin tayo. Minsan hindi natin deserve eh. Si David, hindi niya deserve. Minsan hindi niya deserve na patawarin siya eh.
Pero mo, pinatay mo yung ang si Urias. Pinauna mo pa, talagang organized yung planning ng crime. Si Urias na asawa ni Bathsheba, pinauna mo sa gera para lang masolo mo yung asawa niya. Sabi ni Propeta Nathan, dapat napapatay ka. Hindi mo deserve na mabuhay. Sabi ni David, dapat patayin yung tao na yon. Sabi ni Propeta Nathan, kayo po yun, mahal na hari. Pinapatay niyo po ang asawa ni Bathsheba. Hindi sa karapat dapat patawarin. Pero kapag ang isa palang pagdadasal, pananalangin sa Diyos, ay taimtim mong ginawa, Panginoon, nagsisisi po ako. Panginoon, tao po ako. Nagkasala po ako. Yun lang eh. Lord, I made a mistake. At ang Diyos, hindi masamang Diyos para hindi ka patawarin. Amen, mga kapatid? Kailangan may kababaan. May humility. Na umaasa kang ang Panginoon lamang ang iyong Savior o tagapagligtas. At huwag lumayo ang Diyos sa atin. Panginoon, huwag ka namang lumayo sa akin. Kaya maganda yung sabi ni David. Ang sabi ni David, Panginoon, kung hindi ka rin lamang namin kasama sa pag-alis sa bundok na ito, wag mo na kaming utusang umalis pa. Hindi ka naman pala namin kasama eh. Because Moses understood the principle that without God, with him, he will not succeed. Nainis na sa kanilang Panginoon eh. Sige na, lumakad na kayo. Eh hindi lumalakad yung pillar of cloud. Naka-steady siya. Sabi ni Moises sa mga bata niya, op, sandali lang. I-stop kayo. Hindi pa lumalakad yung pillar of cloud. Kaya sabi ni Moises sa Panginoon, Panginoon, pag hindi ka lumakad, hindi kami lalakad, huwag mo na kami palisin. Nauunawaan ng mga lingkod ng Panginoon na mahalaga na kasama natin palagi, mga kapatid, ang Diyos sa ating buhay. Sa mga malalaking desisyon, mga kapatid, magandang kakampi mo ang Diyos. Kakampi mo ang langit. Mahirap na. Mahirap nang hugutin ang mga bagay na nakabaon. Mahirap nang kalagin ang mga bagay na nakatali. Mahirap nang bawiin ang mga bagay na napirmahan mo na. Nakakontrata ka na, nakakompormiso ka na. Hindi mo nababawi ang down payment. Nakakontrata ka eh. Amen ba, mga kapatid? Kaya dapat, lagi natin kakampi ang Diyos. At kapag kasama mo ang Diyos, sabi ng Panginoon, if God is for you, who can be against you? Nothing. Walang anumang bagay na makakatalo sa iyo. Hindi ka matatalo. Bakit? Kasama mo ang Diyos eh. Kaya mga kapatid, sa lahat ng laban ninyo, mga kapatid ko, sa lahat ng pupuntahan ninyo, sa lahat ng gagawin ninyo, lagi mong kasama ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Sister Cynthia, back to you.